Mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro naman po nakikita nyo na po sa title kung ano po yung topic natin ngayon. Nag-deliver po ngayon yung ahente ko po ng alak na taga Mendez at i-update ko kayo guys sa presyo ng kanilang Red Horse. Hindi po ako kumuha ng Grande ngayon dahil hindi po masyadong mabenta ang Grande. Red Horse lang po na litro at 500 ml ang mabenta ngayon dito. Actually, sunod-sunod na weekly akong nag-o-order dahil medyo mabenta nga ang Red Horse. At thankful naman ako mga kasari dahil bumebenta ang ating Red Horse dahil may times talaga na walang bumibili. Dati, noong mga nakaraang months, na walang bumibili talaga nito. Kaya thankful ako na ngayon medyo mabenta siya. Weekly tayong kumukuha ng pa 4 or 5 case. 'Di ba mga kasari, hindi na rin masama. So, update ko kayo sa presyo nito. Hindi pa rin po nagtataas, pero update ko kayo guys na medyo nalilito ako sa pagpa-pricing nila kasi last week 574 yung pumatak yung ganito nila. Ngayon 575, hindi naman daw nagbabago. So siguro nagkamali sila sa computation nila last week. And ito guys, alam ko 565 ang isang case nito, 563 lang pala. So talagang kinalculate ko muna to guys, itong aking resibo para ma-share ko sa inyo guys yung totoong presyo talaga ng Red Horse sa aking ahente. Pagpasensyahan nyo na guys yung aking boses. So, meron ako dito, share ko sa inyo yung bentahan ko nitong dalawang to, yung puhunan at yung tubo. And disclaimer lang po mga kasari, hindi po tayo talaga pare-parehas ng pagpa-pricing sa aking mga alak. Kung mapapansin nyo, na bakit medyo mataas ang aking pagpa-pricing, nasa sa akin na po yun. Dahil, ito naman po, nagbe-base kasi ako guys, inilalagay kasi natin to sa rep. Pinapalamig natin. And ilang araw tong nakatambay sa rep natin, nagko-consume siya ng electricity, and mahal yung puhunan po natin sa alak. So, talagang, may ano naman talaga tayo na magtaas presyo sa paninda nating alak kasi nga, ang laki nung ipinupuhunan natin dito. And hindi naman sobrang taas ng puhunan ng aking mga alak kasi same price lang kami nung mga kakumpetensya ko or yung ibang tindahan dito. So same lang kami ng bentahan. Yung iba nga guys 130 ang bentahan nito, 125, 120, tas ito 65 binebenta nila, ganyan 70. So medyo mababa pa nga ang bentahan ko, 'di ba mga kasari? Ngayon, kumuha ko ng 5 cases ng Red Horse litro. Ito. Kumuha ko ng 4 na case nito. At pumatak po siya ng 575 yung isang case. So, 575 times 4. Nagbayad po ako dun sa 4 na case ng 2,300 pesos. So, nandun po mamaya ipapakita ko mga kasari sa inyo. Nasa likuran yung mga alak natin. Ito guys, pumapatak na ang puhunan nito is round up na natin to 96 pesos. So, nung pagka-compute ko, nasa 20% pala yung patong ko dito sa Red Horse natin na litro. So, tamang-tama lang kasi pinapalamig natin to sa red. Hindi tayo nagbebenta nito ng hindi malamig. Kapag maraming bumibili, ayun, pumapayag sila, bumibili na lang sila ng yelo na hindi malamig. Kasi nga, kailangan nila ng marami. Pero kapag yung 1, 2, 3, 4, meron naman tayong palamig nito sa rep.
So, 115 ang aking bentahan kapag may dalang bote si customer. At kung wala naman is 120 pesos. Plus 5 po tayo sa deposito. Syempre mga kasari, binabayaran natin ang bote. Mapamalaki man o maliit, parehas binabayaran natin yan yung bote. So, tumutubo po tayo dito halos ng 19 pesos kada isang bote ng Red Horse na malaki. So, di ba guys, medyo malaki din yung tubo natin dito. Ipagpalagay na natin makaubos tayo ng isang case nito sa isang araw. Di bali, ang kita natin doon is 114 pesos, di ba? Yung tubo natin sa isang case. Kapag lang naman, nakaubos tayo ng isang case. So, dito naman tayo sa maliit. Mas malaki guys ang tubo ko sa maliit na Red Horse. So, 500 ml, 47 yung pinatakan ng isang ganito yung puhunan po natin. Bali dito, 28% ang patong ko. Ngayon ko lang guys nalaman na 28% pala ang patong ko dito. Pero ito, sa ibang tindahan, ganun din naman ang bentahan at iisa lang naman kami ng kinukuhanan. At iisa lang naman yung dumadaan dito. So, 60 yung bentahan ko nito kapag walang bote si customer, 65. Pero madalang naman na magdeposito tayo dito kasi kapag may nagiinom nitong 500 ml na Red Horse, dito na nila iniinom. So, 60 pesos yun. Tapos, ang tubo natin guys dito ay 13 pesos. Medyo malaki-laki, diba mga kasari? Pero okay lang yun dahil ang mahal ng puhunan sa alak. At minsan naman, ito, pinapautang naman natin. Kaya sakto lang yung pagpa-pricing natin sa paninda po nating alak. So, disclaimer lang po mga kasari, baka meron na namang magtaka dyan, magreklamo, bakit ang taas ng bentahan. So, nasa sa akin na yun kasi ako yung tindera dito. Kanya-kanya tayo ng desisyon sa pagpepresyo ng mga paninda nating alak. So, ngayon mga kasari, yung total ng pinagbayaran ko ay 2,863 sa 5 cases ng alak. So, ipapakita ko sa inyo nandun sa labas yung mga alak na kakadeliver lamang kanina. Ayan guys, yung ating sari-sari store. Bago tayo lumabas, pakita ko muna sa inyo. Ayan, labas na tayo. Medyo makalat nga lang dito mga kasari. Ayan. Ito yung mga dineliver ngayon ng aking ahente. 4 na case ng Red Horse. Chinek ko yan guys isa-isa. Kaya makikita nyo dun sa unahan ng vlog na to. Talagang chinecheck ko talaga. Pati yung mga expiration. And ang tagal pa ng expiration. Balik na tayo dito guys. Meron lang nag-cash in ng 4,000. Ito yung isang case ng 500 ml na Red Horse na ating kinuha. Meron na naman bibili. Wait lang guys. Okay guys, nabentahan na natin yung bata. Ayan, chinek ko yan kanina, lahat-lahat. Walang halong etchos yung pag-check natin. Lagi ko talagang chinecheck yan. Kasi baka yung isa walang laman, di lugi na tayo, wala pa tayong tinubo. Ayan, iba-iba yung kanyang expiration. Merong January, kanina meron ako nakitang April, meron naman March, May, iba-iba siya. So, yan lang naman mga kasari. Tingnan natin next week kung kukuha ba tayo kapag may bumili ulit, marami ulit nag-inom. So, kukuha ulit tayo sa Monday. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana na-update ko kayo sa presyo ng alak dito sa aming lugar ng Red Horse at yung bentahan ko po dito sa tindahan ko. Bye guys!